Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 2, 2025. Una sa lahat, Happy New Year po sa ating mga solid subscribers, supporter, and sa ating mga kababayan saan man sulok ng mundo ay maligayang bagong taon. So ngayon nga po, patuloy umiiral yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone sa parte po ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas hanggang sa parte po yan ng Palawan. Habang yung shearline naman, apektado po niyan ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. At yung northeast monsoon naman, apektado po niyan yung northern portion ng ating northern Luzon. Asahan po natin, may mga tsansa pa rin po tayo ng mga pag-ulan na posibleng maranasan. Dito po sa ating rain map animation, expected nga po natin mamayang alas 5 ng hapon, mataas ang posibilidad na may mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, western section ng Mindanao at ng Visayas, including Palawan. Dito naman po sa may parte ng Northern Luzon, expected din po natin dyan na may mga mainat katamtamang pag-ulan lamang sa may parte po ng extreme Northern Luzon, eastern section ng Northern Luzon, ay dahil po yan sa shearline. So pagdating nga po, mamayang alas 10 ng gabi, asahan natin ay magiging maayos at maganda pa rin nilagay ng panahon, makulimlim na kaulapan sa parte ng Mindanao at sa western section ng ating bansa may mga tsansa ng mga pag-ulan, may hina at katamtaman lamang sa may parte ng Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, dito po sa may northern portion ng Palawan. Dumako na nga tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, ang prediction po dito, expected natin 0 o 1 na bagyo ang posibleng mabuo sa loob or sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So bukas nga po, January 3, mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan sa parte po ng Northern Luzon at maging sa may parte ng Palawan. Pagdating naman po ng January 4, shearline pa rin ay apektado ang parte ng Northern Luzon. Pagdating po ng January 5 hanggang January 6, magkakaroon po ng possible low pressure area sa eastern section ng Northern Luzon, pero ito po ipapalabas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng January 7 hanggang January 8, lalakas po yung northeast monsoon o yung amihan at yung shearline po ay aabot yan hanggang sa parte nga po ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 9, expected natin maulan sa ilang bahagi ng Visayas at lalong-lalo na nga po sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 10, malalakas na pag-ulan, posibleng asahan sa parte ng Visayas at ng Mindanao. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil posibleng nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng January 11, asahan natin aangat yung mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Bicol Region, Visayas at ilang bahagi pa rin ng Mindanao at ng Palawan. Magkakaroon nga po tayo dyan ng possible low pressure area sa may parte ng Sulusi. Pagdating naman po ng January 12, aangat pa rin po yung shearline natin at magpapaulan po yan hanggang sa parte ng Metro Manila. Pagdating naman po ng January 13, dito po hihina na muli yung ating northeast monsoon at pagdating naman po ng January 14 hanggang 15, expected natin maulan pa rin po sa ilang bahagi ng eastern section ng ating bansa at pagdating nga po ng January 16, asahan natin maulan pa rin po sa ilang bahagi ng Palawan at ng Mindanao. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.